Mo kanipod oh, rot. Tugtaw. Meron tayong ayusin guys, Honda XR 125 motard. So shout out kay Bossing, salamat boss sa tiwala. So ayan guys, ang issue ng kanyang motor ay marami no. So ang unang sabi ni Bossing ay halos wala lang pera sa kanyang motor, sa mga segunda at saka trisira. Saka meron din issue din ng kanyang sprocket guys, sabi ni owner no. Meron na itong parang tabas sa spline ng kanyang sprocket. Ito yung naobserbaran nung si Bossing ay nagpapalit ng sprocket. So, possible ay candidate for overhaul ang makina. Pero, ang pinaka-main issue guys ay ang kanyang takbo guys. Halos di na makausad, lalo na sa segunda at saka tersira. Tsaka parang may tunog ugong daw sa kanyang makina. So, since ito ay candidate for overhaul, kaya nakapag-desisyon si Bossing na i-area ang kanyang makina at doon ay check ng lahat kung ano makita at possible na problema na ayusin sa kanyang makina guys. So, doon na natin makikita kung anong dapat natin gawin sa loob ng kanyang makina. Okay. So ito na nga guys, nakabaklas at na-area na ang kanyang makina. So ang natin gawin ay baklasin ang kanyang clutch. So ito guys, check mo natin ang kanyang primary clutch at saka kanyang clutch shoe. So sabi ni Bossing, wala daw pira sa kanyang motor, di na daw makausad at halos di makatakbo. Nakaraang buwan guys, ang problema ng kanyang motor na una niya obserbaran ay tunog ugong daw kanyang segunda at saka trisira at nawala ito sa kwarta at saka primera. So check din natin ang kanyang transmission kung may tama ba, may mga butlig-butlig ba o may sira ba ang ngipin ng kanyang transmission. Kaya nakapag-desisyon na kami ni Bossing na i-overhaul ang kanyang makina. So una natin chinek guys ang kanyang primary clutch kasi ito yung mga more than 12 years na daw ang kanyang motor at first time pa itong na-overhaul. So, dito natin malalaman guys kung may relasyon ba sa problema ng makina, kung bakit ito ay walang persa at kadyot-kadyot. So, totoo nga ang hinala natin guys, na may tama ang kanyang primary clutch. Grabe ang kanyang groove. So, ito ay dahil naubos ang lining ng kanyang clutch shoe. So, kapag naubos ang kanyang lining ng kanyang clutch shoe, ang unang masisira ang bell natin guys. Kasi magkaroon dyan ng metal to metal contact. Kita nyo yan po ang lalim na naging dahilan ng karoon ng pagkadyot-kadyot. At ito ang kanyang clutch shoe ang pinaka main reason kung bakit napiktuan ang ating bell. Kasi nagkaroon na siya ng metal to metal contact. Nawala na yung lining na nagbibigay pwersa sa ating motor guys. Lalo na sa mga semi-matic na motor. So ito pinakaunang nakita natin na problema ng kanyang motor. Nakadepende ito guys sa sitwasyon o budget ni Bossing. Kung kaya bang bumili ng genuine o replacement lang or possible build up. Depende na sa decision guys. Mamaya, malalaman natin kung ano ang gusto ni Bossing. So ito na nga guys, sinabi ni Bossing, nung napalit daw ito ng kanyang sprocket, sabi na nung mekaniko, may tama daw o may bawas sa spline ng kanyang sprocket. So kaya guys, nakakapag-decision si Bossing na i-overhaul ang kanyang motor para yan po ay mapabuild up natin. Kasi medyo may kamalan din ang genuine axle at possible hirap din makahanap ng genuine sa bayan guys. So since genuine naman ang kanyang axle, paabunuhan lang natin siya. So next ating baklasin ang kanyang stator cover. So di ko man mapakita sa inyo guys lahat ng step by step na pagbaklas. Kasi ang pinaka main reason kung bakit natin tayo ni-overhaul ay dahil para ma-check ang spline ng kanyang transmission. At ma-check na rin ang ngipin ng kanyang transmission guys kung may tama na ba, kung kaya't nagkaroon siya ng ugong. So yung mga possible na dapat i-check since nakita na natin ang dahilan kung bakit walang pera sa kanyang motor at hirap na makatakbo at nagkaroon ng kadyot-kadyot ay dahil na rin sa kanyang primary clutch. So importante guys, yun ang pinaka-main kung bakit natin siya in-overhaul. So next guys, ang baklase natin ang kanyang magneto. Starter sprocket, dalawang malaki at saka maliit. Kung gusto niyo maghanap ng full video guys ng step by step na pagbaklas ng makina, meron tayong tutorial dyan. Pero sa itong part na ito guys ay napakita ko sa inyo mga ibang parts ng ating motor na pagbaklas. So siyempre natanggalan natin ang kanyang mga bolt ng kanyang sprocket. Next naman ang kanyang tuser. So dalawa lang po kahit na natin pa i-adjust pataas. Basta matanggalan natin ang kanyang tuser, goods na, luluwag na ang kanyang timing chain. Next, tanggalin natin ang dalawang supporting bolt ng kanyang cylinder block at saka cylinder head. So kapag yung motor guys ay more than mga siguro 13 to 14 years,
may mga lumalabas na diyan na sakit na mararamdaman nyo. Siyempre, sa katagalan ng nagserbisyo natin motor, hingi talaga yan ng budget pang maintenance. Pero itong motor na ito guys, halos walang pahinga, umaga at saka gabi yan takbo, kaya bumigay na ang kanyang clutch shoe at saka primary clutch. Yan talaga unang matatamaan sa loob natin makina guys, once na sobrang pwersa at saka sobra ang serbisyo na idudulot ng makina sa inyong pang araw-araw. So next, tanggalin natin ang kanyang timing chain. Sa timing chain guys, para natin matanggal, meron siyang stopper, no? So luwagan lang natin yan, pwede natin siya binutin para palabas natin ang kanyang timing chain. So sa part nito guys, donate ko na siyang tinap overhaul. Donate ko pa lang siyang tiniming kasi kapag nag-overhaul tayo ng timing guys, doon natin i-timing ang pagka-symbol ng kanyang makina. So doon natin i-tap saka check ang kanyang position na piston saka timing mark. So kung gusto niyo talagang ma-check at saka di kayo malilito sa timing, kung kayo nag-DIY o nagpaplanong mag overhaul, ay i-tap nyo muna ang timing mark guys. Doon nyo makita ang top dead center na piston saka position ng ating camshaft sprocket. Pero since tayo ay matagal na sa ganitong trabaho guys, nunod nang i-timing ang pagbaklas ng makina. Sa part nito guys, medyo nahirapan tayong buwagin ang kanyang block at saka head dahil sobrang higpit at yakap nilang dalawa. Baka nasobrahan sa paglagay ng gasket oil ng mekaniko. Kaya ang ginawa ko ay sinabay ko na lang ang dalawa guys. Yun, sinabay ko ang dalawang yan. Importante is dismantle natin siya at mapaghiwalay natin ang transmission. Ang dalawang crankcase guys. So natanggal natin ang head saka block. Next naman, lahat ng mga bolt na makita natin na connect sa kanyang dalawang crankcase. Backlasin na natin guys. Ganyan po kadumi ang kanyang makina kasi never pa itong nalinis sa loob ng mga siguro 13-14 years sabi ni Busing. Kasi itong mga last model ng mga motor. Tatlong bolt yan guys sa loob ng kanyang makina guys. Huwag niyong kalimutan, baka mayroon pa kayong pag-iwalayin ang dalawang crankcase na yan. So yung nasa malapit sa kanyang crankshaft guys, may tatlong bolt yan sa loob. So kapag makita nyo, dyan mabinunod ko guys, kasi may mga bago pa lang nakabaklas na XR125 ay di makita ang mga bolt na yan, no? So at least may idea kayo guys kung sakaling plano kayong mabaklas ng crankcase o transmission ng XR125. Tanggal na natin lahat ng mga bolt, so ngayon pwede natin siyang paghiwalayin gamit ang ating rubber mallet. So pwede nyo siya pupukin guys yung lagayan ng mga bolt. Yung part na yan guys, kasi mas madali siyang pupukin at may matatamaan tayo. Since ito ay unang overhaul pa, kaya medyo may katigasan. Kasi kumakapit yan ang bearing ng kanyang crankshaft sa right side na bahagi guys. Kasi yan po ang pinakamatigas na part na kissing ng bearing ng cranky shell ng XR125. Yung sa left side is malambot lang sa ipasok guys. Ito lang part sa right side, kumakapit ang bearing. So yan guys, diba? Tulad na aking sinabi, sumama ang crankshaft sa right side na bahagi. So kita na natin ang kanyang transmission. Dito na natin ma-check ang sitwasyon ng kanyang mga gears. Kailangan isa-isahin natin ang pag-check guys to make sure na walang problema ang kanyang gear. So ito yung kickstarter axle niya guys. May washer yan sa ilalim. So baka makalimutan nyo guys at mahulog, no? Yun siyang washer dyan. Yan, no? Tinry ko siyang tanggalin. Parang hindi kumakapit siya guys, no? May lamat na siya, oh. Mas maganda niya yun para hindi mahulog ang kanyang washer. So ito naman guys, check natin ang kanyang transmission. So dapat kapag kayo ay nagpaplanong magbaklas, tapos mga nag-DIY, mga baguhan, kung para hindi kayo makalimot, pwede nyo picturean ang sitwasyon ng kanyang transmission para may idea kayo kung paano siya ibalik. So guys, meron siyang isang pin na mataas, isang gear drum, isang main shaft, isang counter shaft. So ito ay naka-neutral position guys. Paano ba malaman? Kasi nagkaroon siya ng pre-wheel, you know? Umikot ng libre ang kanyang mga gears. So pinaka-ano lang tanggalin guys kapag nag-class kanyang transmission is yung kanyang pin. Sa ating gear drum, yung isa sa main shaft at saka yung isa naman sa ating counter shaft. Maliit at saka naikli ang rocker arm. Hindi pala, yung shifting arm natin guys, shifting arm ng ating transmission. Yung maliit na sa
main shaft, saka yung mataas na shifting fork, shifting fork. This is sa ating counter shaft o sa lagay ng sprocket. Kumakapit ang kanyang shafting guys na kanyang shifting fork. Kasi yung oil niya is kumakapal. Yung oil niya kasi guys kumakapit sa shafting, kaya hirap mabunot ang shifting fork. So yun, nabunot na natin yung kanyang shifting fork. Natanggal na natin ang kanyang counter shaft. Itong counter shaft guys kung saan nakalocate ang kanyang sprocket. So since pero na kayo mahirapan, so pwede picturean guys. So ito yung sinabi ko guys, na mayroong tama ang kanyang mga spline ng kanyang transmission. So kung walang problema ang gear sa loob, walang ugong, walang lahat na napipil sa isang makina guys kapag pinatakbo, pwede naman i-build up ang kanyang shafting sa labas ng kanyang makina. So need lang mapalit ng oil seal. Yung mga bihasa na guys na pwedeng irekta lang, no? Para hindi na ma-overhaul ang kanyang makina. Pero ito guys, sinadya itong overhaul para to make sure at siyempre ma-check na natin ang transmission ng segunda at tercera, kasi ito yung pinakaunang reklamo ni Bossing na kapag inapakan niya ang segunda at tercera, doon lumalabas ang parang ugong o parang grabe ang kanyang takbo guys, parang nakadyot-kadyot. So yan, tulad yung sinabi ko kanina guys, you know, yung kanyang shafting ng kanyang lagay ng kanyang C-fork ay tumitigas dahil sa oil na kumakapit. So ito namang main shaft niya guys. Check natin yung mga gear niya, kung mayroon bang mga tama, no? Pero mga butas-butas, kasi yun ang nagbibigay ugong ng ating transmission o takbo ng ating motor. So far guys, nakita ko wala naman siyang problema, no? Goods naman ang ngipin. Kompleto pa, saka walang sira, no? Wala siyang basag. Good sense, so walang butas-butas. So ito yung Primera niya. Ano ba malalaman kung Primera? Siyempre yung main shaft niya, yung pinakamaliit na gear, yan po ang kanyang Primera. Yung nasa pinakataas guys, yun ang kanyang Primera. Yung pangalawa, yung segunda niya, sobrang sunod ng Primera na singlaki ng Primera na gear, tapos tercera sa kwarta na. Yung pinakamalaki yung kwarta. So dito naman kabaliktaran sa ating counter shaft. Kung maliit ang Primera, malaki naman ang Primera sa ating counter shaft. Okay. So far, pag na-check natin, wala naman problema kanyang gear, wala naman mabutas. So yun lang talaga ang problema guys, yung clip bell at saka primary clutch. Yan na kay Bossing kung bibili tayo ng bago, local, original, or paabunuan natin na build up. So ito guys, build up tong kanyang counter shaft, kasi hirap makaharap ng genuine sa bayan. So baklasin natin lahat ng kanyang mga gear guys, para malinis at mahirapan ang masinis sa pag-build up ng kanyang axle. So, punta tayo sa bayan at bibili natin mga pisa na kailangan sa makina para ma-assemble natin siya guys. Ayos. The next day. Sa shop na tayo guys at ito na ang kanyang axle. Tapos sa siyang matrabaho. At napabuild up na rin natin ang problema ng kanyang spline, kung saan ito ay nabawasan. At ito na itsura niya guys, nang hindi pa natin siya napabuild up. So may bawas siya guys, malapit na siyang maubos ang kanyang spline. At ito may itsura niya guys pagkatapos na siyang mapabuild up. So yun. So temporary muna ito guys, kasi hirap makahanap ng genuine na parts sa ating bayan. Ngayon i-assemble natin siya guys, since tapos na natin siyang mapabuild up. Ang next thing is linisin natin ang kanyang mga pisa, pati itong dalawang crankcase nito na grabe tumigang at natuyo na ang langis sa kanyang makina, kaya na kulay itim. Before natin i-assemble ang kanyang makina guys, need muna natin i-assemble ang kanyang transmission. Kasi binaklas na natin ito lahat ng mga gear nung pinabuild up natin ang kanyang axle ng kanyang transmission. Kasi guys, kapag natin binaklas itong mga gear ng kanyang transmission, ay mahirapan ang masinis na ipakain ang kanyang axle sa kanyang turnuhan. Kaya need mo nating baklasin ng kanyang transmission. Ngayon i-assemble natin siya guys, at syempre para papabilis ang ating pag-assemble ay i-forward na natin. Let's go!
Na-symbol natin ang tatlong gear. Ang next naman ay ang kanyang primera guys. Siyempre, malaki po ang counter shaft gear kumpara sa ating main shaft. So pag maliit ang first gear sa ating main shaft, ibig sabihin malaki po ang kanyang front na gear. So ito po ang last natin na symbol natin guys. Yan po ang kanyang counter shaft na gear ng ating first gear. So medyo may problema ang kanyang washer dito guys, no? Mahirap siyang sapak, kaya ang ginawa ko ay inalalayan ko siya ng pokpok para may pasok natin ang kanyang spline. Kasi noong una nahirapan din akong tanggalin itong spline. Dapat is maluwag ito guys, no? So may tama siguro ang loob ng kanyang diametro. Kaya nahirapan akong ipasok ang kanyang washer. So yan, ipasok ko na siya guys, no? Nilalayan ko siya ng pokpok ng plier. So ito na siya. Na-symbol natin ang kanyang transmission. Ang next natin gawin guys ay ilagay natin sa kanyang makina siyempre. So chinek ko muna, no? Goods naman siya. At ang last ay ang kanyang paibabang bahagi ng kanyang gear guys. Ang kanyang segunda. So itong segunda guys. So ito yung part kung saan nakapabor ang kanyang bearing, no, sa ating sprocket. So ito na siya, segunda. So hindi ko pa siya nalinis guys, no. Linisin natin ang kanyang crankcase, saka natin i-assemble ang kanyang transmission. So ito na guys, itong crankshaft na hindi ko siya natanggal. Ito yung part ng XR125 kung saan matigas tanggalin ang kanyang crankshaft. Before natin assemble guys ay magpapalit mo tayo ng bagong bearing, kasi tinanggal natin lahat ng mga bearing, no. Tatlo lang pa lang tinanggal ko dyan guys, ay pinalitan. Dalawang 6203 at isang 6201. So sa transmission guys, ang right side na bahagi ng crankshaft ay 6203. Ang katabi naman niya ay 6201, yung maliit na bearing ng ating countershaft. So ito guys. Yan po ay ang 6201. Kasi nag-advise ko kay Bossing na palitan na lang ang bearing, kasi since nabaklas naman ang kanyang makina at na-overhaul, kasi para sure talaga na maganda naman ang uli ang ikot ng kanyang transmission guys. At ito rin, nag-suggest din ako na magpapalit ng bagong bearing. Sa tingin ko kailangan talaga magpalit guys. Depende na rin yan sa owner kung meron siyang budget o wala. Pero mas maganda i-suggest nyo kay Bossing na pag nag-overhaul ang motor ay mas may guys at mas maganda na magpapalit na rin ng bearing para wala lang problemahin pa kung sakaling aabot ang time na magkakaroon naman tunog ugong ang kanyang makina, no? At least isa lang libro na mabayaran ni Bossing. So maglalagay na tayo ng oil. So goods ng ikot. Next naman itong sa kanyang left side na crankcase. Sa kanyang left side na crankcase guys, ang tinanggal natin na bearing dyan ay 6203. So yung 6001 na bearing guys, yung sa kanyang main gear, hindi ko na siya pinalitan, no? So ito lang 6203. Okay. Ito yung sa may part sa sprocket na part ng ating transmission guys. Kung sa tingin yung video ito guys na binahagi ko sa inyo at ginawa ay malaking tulong, sana huwag kayong kalimutan sanang mag-like at kung ay bago pa lang sa aking channel sa Facebook ay paki-follow at paki-subscribe na rin guys. Kasi itong channel natin ay malaking tulong na rin sa inyong pag-subscribe. At siyempre pag-like sa aming mga content creator, sa aming mga small content creator. So ito guys, yung bearing tinanggal ko siya kasi medyo nahirapan ako ipasok yung spline. Dala na rin is baka mayroon pa yung sobra-sobrang mga welding, no? Pagkaka-welding lang na ng machinist. So ang ginawa ko ay nilagay ko muna yung bearing na 6203 sa kanyang transmission. Saka ako sinabay yung paglagay ng bearing kasi mas mabilis may pasok ang bearing sa kanyang crankcase kumpara nung nilagay pa natin yung bearing sa kanyang crankcase guys. So sinabay ko na siya sa kanyang transmission. So sabay natin ilapag yung dalawang shafting guys, no? Alalayan na natin ang dalawang kamay ng dandahan. Kapag medyo may katigasan ng kaunti, pagpasok natin shafting guys, pwede natin alalayan ng pokpok yung dulo, no? Okay. Pero dapat may nakalapat dyan, no? Para hindi masira yung thread or axle. So sabay natin siya ilapag. So yan, pagkatapos nito, siyempre ang shifting fork. Tinuro guys, yung pinakamalit na tanso dyan, yan po ang kanyang neutral. Mamaya ibabagi ko sa inyo guys kung paano malaman natin ang neutral position ng ating gear drum. So ang next is ang kanyang shifting fork. Dalawa po ang kanyang shifting fork, maliit at saka malaki. Ang maliit ay sa main shafting at saka ang malaki naman sa counter shaft. So mayroon kayong makitang parang kanal dito guys sa ating gear.
silalim ng ating gear. So dyan nyo ilagay ang kanyang shifting fork. So dyan po naka-insert ang kanyang shifting fork guys. Sa part na yan. Magkapare lang po ang paraan no, sa ating counter shaft. Doon din sa white canal, ipapasok nyo ang kanyang shifting fork guys. Shifting fork. So yan yung tinuturo ko. Yan po, yung may canal na yan para hindi kayo malito. Tapos kapag nakita nyo ng canal na yan guys, so dyan nyo i-insert yung shifting fork niya. So tulad nito guys, yun. So dyan nyo siya i-insert. Kapag kayo ay nag-DIY o kayong gumawa ng yung makina, so kahit na matagal matapos ang motor guys, importante sure ball talaga at hindi kayo magkamali. So ito yung nakaumbok guys na parang bumabalik. Yan po ang neutral ng ating gear drum. So yung pinakamalit na tanso dyan sa ilalim, sa lima dyan, may maliit na tanso dyan. Dyan nyo itapat yung tinuro ko yan na guys na bumabounce na parang contact niya. So doon nyo itapat. Kasi yun po ang kanyang neutral. Kapag naitapat nyo na yun, yung tinuro ko sa inyo guys, sa neutral, tapos yung may bumabalik sa gear drum, saka nyo ilagay ang dalawang shifting fork na dandahan. Kung saan nakatapat yung kanal ng ating gear drum at yung shifting fork, doon nyo siya ipatong. So ganoon lang po kadali guys kung paano mag-set up ng transmission ng motor. Kahit anong design ng motor guys, no? Lahat ng mga motor na ganitong design. Ganito lang po ang paraan, ang technique kung paano makuha ang neutral ng ating transmission. Kung saan nakatapat yung neutral guys, so nakatapat yung shifting fork pala ng bawat shafting, doon nyo ilagay yung kanal. Kung saan nakatapat yung kanal pala ng ating shifting fork sa gear drum, doon nyo siya ipatong. So kapag naipatong nyo na siya, makikita mo yung parang butas ng kamay ng ating shifting fork is meron niyang lagayan ng pin kung saan naka-position yung pin at saka butas kung saan naka-coincide. Tulad nito guys, tinapat ko ang dalawang shifting fork at makikita mo ang butas sa gitna. So dapat yung tatlong butas na yan, ito yan. Yung butas sa gitna at saka dalawang butas ng shifting fork kung saan nakatapat, doon nyo ilagay ang pin at isuksok. Okay. Tulad nito ay isuksok natin. Medyo may kasigasan nito kasi nga yung parang itim na kulay ng yung pin is parang oil yan na tumigas, no? Kaya nahirapan ako ipasok sa butas. Nag-stack up siya. So sana binaliktad ko na lang guys yung medyo malinis, doon ko na lang ilagay sa lalim. Pero yun, nalagay ko na siya. So nalagyan ko sa pokpok. So yun, ipasok na natin ang pin. Nakita na natin, yan po ang neutral position ng ating transmission. Gumagalaw yung kwarta at saka tersira. Umiikot siya guys. Napi-freewheel siya. So yan ang palatandaan na nakuha nyo na ang tamang pag-set up ng isang transmission. Ganun lang. Wow! Yun, ganun lang po. Lahat ng motor po na ganitong design ang pamaraan ng gear drum. Yan po. Pero na lang sa extra na 110 at saka mga China motor ng 110cc, 112cc ng mga China is naka-built-in na yung shifting fork at saka gear drum. Since nasimulan ng transmission, yung isang crankcase at saka itong crankcase ay itapat na natin. So, nasimbol na natin guys. Nakita nyo naman, naka-gasket all na yan. Nakapalibot ng gasket all na yan. Nasimbol na siya ang kalahati nating makina. Siyempre, ito, try na natin itong i-select ang kanyang gear drum kung pumasok ba ang neutral to kwarta to neutral. So, ibig sabihin guys, rotary po ang XR-M125. Pupasok sa neutral, labas sa kwarta, tapos kwarta to neutral. So, hindi siya kapareha sa oban ng makina. Pagdating sa kwarta, back ka naman sa tersera. Ito, tuloy-tuloy lang. So, ikotin lang natin hanggang pumasok. Kahit pagpasok ng kwarta, diretso sa neutral. So, feel na, ikot-ikotin natin every ikot ng ating gear drum. Yung alin na 5mm. So, ikotin lang natin guys. Malalaman natin yan pumasok kasi every time nagsiselect tayo, ay pumapasok ang kanyang shifting. Ayun, no? Yun, ikot-ikotin lang natin. So yun guys, success ang ating pag-set up ng ating transmission at hindi naman siya nag-stack up. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng ating shafting. Ayos na ayos. Ang pinaka-next gawin natin guys ay siyempre ilagay na natin ang dalawang bago nating primary clutch at saka yung clutch basket. So itong nauna niyang primary clutch guys, grabing kayod. Kaya naay na ng
clutch shoe natin kasi yung clutch shoe naubos yung lining. Ang nangyari, naging metal na lang siya. Kaya nagkaroon siya na parang kabayo na. Walang pwersa ang kanyang motor guys, halos hindi na makatakbo no. Dahil sobrang gamit na kanyang primary at saka clutch shoe. So ngayon, nakabili na tayo ng bagong clutch shoe at saka primary clutch guys. Magkapareha ang kanilang brand. So magkaiba po ang kanilang price. Kung bibili ka ng mga genuine, siguro sa primary clutch nasa more than, siguro nasa mga preferably nasa mga 3K ang genuine ngayon sa market. Tapos yung clutch shoe naman individual, ang clutch shoe i-assemble pa natin sa kanyang housing. So siguro nasa mga 1.8 na ngayon guys. Kasi habang tumataas yung presyo sa market natin no. So ito yung primary clutch is walang kasama niyang clutch shoe. Walang kasama niyang one way clutch sa gitna, yung umiikot na guys na one way clutch. Pero kapag mga aftermarket, meron kasama yan guys, you know. Yan sa gitna, yan po ang kanyang one way clutch. So itong replacement na nabili ko guys, napakaganda no, kasi matitwist siya. Yung supporting gear niya. Kasi yung ibang yung mga replacement, maikli lang ikot, parang walang silbi. Pero ito maganda yung ikot guys, parang genuine no. Magandang klase na bili natin guys. So ito naman yung clutch shoe niya. Replacement din no, hindi siya kasali guys. Merong mga replacement na clutch shoe at saka primary clutch is nasa isang kahon. Pero ito nabili natin guys ay kahit class A siya, separated siya. Ibig sabihin magandang klaseng ito guys no. Kasi nga is nakaseparate talaga ang kanilang packing. Kumpara sa mga isang set na lang, so mga replacement na rin yun. Binasa na lang kung magandang klaseng mabili nyo, walang problema, walang aberya. Pero ito guys, magandang klase ito. Ganun po kakapal ang kanyang lining guys oh. Kumpara sa naubos na lining ng ating clutch shoe na puro metal na lang. So wala na siyang pwersa. So sure muna tayo na dito guys na magandang takbo ng motor na ito. At siyempre mga segunda tresera may pwersa na rin siya. So itong pares nila guys. So ito yung sisit up natin sa kanyang motor. Itong primary clutch saka clutch shoe guys, hindi natin yan ilalagay ng hindi natin masabay ang kanyang clutch basket o clutch housing. Sabay natin ilagay ang dalawang yan kasi hindi natin malalagay yan kapag walang clutch basket. Ibig sabihin guys, sabay natin sa binunot, sabay natin siyang ibabalik. So yun no. Makaiba po ang presyo nila guys sa hindi yan set. Yung primary clutch sa mga 1K yata yan. Tapos yung clutch shoe na sa mga 700. Medyo may kamahalan guys no, kahit klase lang no. At least malayo yan sa original na piyesa, original na price ng ating pisa guys. Kasi yung original price niyan, yung sinabi ko na sa mga 3K plus ang genuine ng primary at ang clutch shoe na sa mga 1.8 no. So malayo talaga siya. So ngayon i-assemble natin siya guys para matapos na ang ating trabaho. Siyempre yung sinabi ko kanina, na kailangan i-twist natin yung supporting gear. Yung dulo na yan guys, so i-twist natin yan at i-level sa gear ng ating clutch housing. I-twist natin yan. So purpose nito guys para mapigilan niya ang pag-alog no sa loob ng sa loob ng motor kapag umandar. Parang hinihila niya ang kanyang pagkapit sa gear ng ating primary. Para maiwasan siyang pagkaroon ng ingay o extra ingay no. Unnecessary noise. So baga guys, parang maiwasan natin makaroon ng lagutok. Isa sa mga problema na may enkwentro natin sa mga XR125. So at least kung meron man, at least konti lang. Dito pa katulad ng iba dyan na grabe, sobrang ingay kapag nakabit tayo ng mga replacement. Yun na, twist na natin yung malit na gear, kaya sabay na natin siyang sapak guys. Sa pagkabit naman natin itong dalawang clutch, no need lang i-timing no. Ang importante is yung clutch housing natin is may pasok natin yung spline sa gitna. So paano ba may pasok? Ikot-ikotin lang natin yan guys. Kapag pumasok yung automatic, bumaba yung dalawa no. So masabay na yung primary kasi yung primary clutch walang timing yan no. So yung spline lang ng axle ng kanyang transmission. So doon natin siya dapat i-coincide yung clutch housing. Automatic, yung primary clutch sumasabay na yan pababa. So yung inaalog-alog ko guys, hinahanap ko yung position niya o pagka-coincide niya sa atin. Yun. So paano malalaman na pumasok na siya guys automatic, bababa talaga yan kasi mabigat yung clutch housing. So yun. So maganda ng ikot, naka-pre-wheel na siya. So lagay mo natin yung kanyang clutch shoe guys para sa kanyang tamang pag-ikot ng ating one way clutch. Meron siyang makapal na washer. Isa lang pong washer dyan guys yung sa clutch housing. Yung makapal na washer lang.
So, goods na siya. Ibig sabihin na nagtugma na yung gear sa ilalim. So, ito guys, walang washer to sa gitna. Di yan katulad sa ibang motor na mayroon pang washer, no? Kung makainkwentro kayo ng mga China motor, mga Xarmanten, siguro wave, parang may washer pa yan sa gitna sa primary. Pero itong 125 guys, wala ng washer yan kasi mahaba na yung sa gitna ng ating clutch guys. Yung parang nakaumbok, yung mahaba na siya. No need nang mag-extension pa ng washer. So, ito, automatic na siyang maglalagay lang tayo ng dalawang washer niya, no? So, ito guys, goods na to, no? Wala na to siyang kadyot-kadyot. So, kulang na lang yung head, tapos ang kanyang stator, at magneto na lang ang kulang, no? Para ilagay natin siya sa kanyang chassis. Hindi ko mapakita sa inyo guys ang full video ng itong pag-assemble. Importante yung pinaka-importante na bahagi ng makina is mapakita ko sa inyo ang pag-assemble, no? Kung meron kayong hinahanap na part nito guys na hindi ko napakita is mag-search lang kayo ng full video ng pag-assemble dismantle ng Honda XR 125. Kasi ito po ay naka-intended lamang kung ano issue ng kanyang makina. So meron sa mga part na pag-assemble guys na full natin, pero yung pag-assemble na ng head at saka stator at saka magneto ay lagi na natin yung ginagawa, no? So meron natin yung full tutorial dyan. Tapos ito lang ang video ito is doon ko na lang siya pinakita sa inyo pinaka-importanting problema ng kanyang makina. So kung saan nagsira ang kanyang spine ng kanyang transmission, pina-build up natin, tapos at ang kanyang clutch pa, na-assemble na rin natin. Ayos. So ito na guys, nabuo na natin ang kanyang makina. So medyo napuna na tayo, medyo dumilim na. Kaya isalta na natin yan bukas para makita natin ang finale ng ating motor, kung saan nilagay na natin siya sa kanyang chassis. So yun ang kanyang chassis guys, nito na siya, ready na siya. Bukas guys, isakay na natin ang kanyang makina para makita natin ang finale na forma ng kanyang motor. The next day. At ito nga guys, tapos na natin maibalik lahat, yung mga cover niya. Ready na siya para makuha ni customer. So goods na siya, wala nang problema guys. Pinatakbo ko na siya, pinaruntis ko na siya. Ang ganda na ang kanyang performance. So lang guys, sa araw na ito, sa mga nagpunod ko sa ginagawa video ito. See you sa aking next video. Maraming salamat. Ride safe, God bless.